Good afternoon sa lahat ng mga kapatiran po natin sumusubaybay at nag-aabang ng pinakapaborito niyong programa tuwing tanghali. This is the Baptist Lunch hosted by the Baptist Church of Taguig. At magandang tanghali po sa inyo lahat. Halina tayo't magkwentuhan. Sir Romer, Sir Vince at Sir John. Ay, hindi, marami pala. Yeah, ilan? Ha? Luzon, Visayas, Mindanao, magandang tanghali po and ganun din sa North, South, East, and West. Nalilito ako dito. Yung hanger ko kasi tabingi. Ayusin natin. Yan. And ganun din po sa ating mga kapatiran. Pasensya na kayo sa attire ko Kasi hindi ko alam kung nakikita nyo ako. Hindi ko, nakalimutan ko kasi na blue yung cortina dito. Kaya ako nag-blue. At least kita yung necktie. Anyways, ay sa lahat po ng mga kapatiran natin sumusubaybay. Shoutout Sir Vince, shoutout tayo. Ay, Sir Vince. Sir John, shoutout tayo Sir John. Paki-scroll nga yung pababa. Pataas pala. The Baptist Church of Camalanyugan, Cagayan, CSI. Magandang tanghali po sa inyo. Ma'am Helen Kapundan. And ganun din po kay Ma'am Belia Quiñones. At sige, baba pa sir. Ma'am Mirna, Sir Emilio, at kay Tiyang, magandang tanghali po. Ganun din kay Ma'am Sandra, kay Sister Chanel, at kay Brother James Jester Kipid, Ma'am Susan Teodoro, good afternoon po. At kay Ma'am Gemma Krampatanta, kay Madeline Lorzano, at sa TBC CSI Mission SFCLU. Yan, mabihira. Yan, Sir Joe, pakitag yung mga disciples natin na sa BIG. Kwentuhan na tayo dito. At sa lahat po ng mga sumusubaybay kayo dyan ay magandang tanghali po sa inyo lahat and calling out the attention of the team preparation and the team focus ay itong programa na ito ay para sa inyo. Brother Ruben Obidos, the Bali Man. Magandang tanghali sa iyo kapatid. At sa iyong mga katrabaho dyan, shoutout sa inyo and shoutout na rin kay Mayora. Shoutout po sa inyo, mabuhay po kayo. Okay? At sa lahat po ng mga iba pa na sumusubaybay sa atin ngayong tanghali po na ito, magandang tanghali po sa inyo. I hope that everybody's doing well and everybody's doing fine. Okay. Okay, sa lahat ng mga kapatiran, at ang mga kapatiran po natin dyan ay maganda tanghali po. Last 2 Thursdays ago, ang ganda ng ating pinag-uusapan is all about the ultimate update for your soul. No, sa lahat ng mga kabataan na nakikinig dyan, napakaganda ng ating pinag-uusapan. Ewan ko lang kung may mga nagre-replay sa inyo, but I highly doubt it. Grabe ka naman sir, nanghuhusga ka na. Sorry. Kaya ako ay nananalangin na may mga kapatiran na young people, I mean, na talagang sumusubaybay sa ating programa. Ganda na pinag-usapan natin because the last time that we talk about the Bible as the filter for the noise, and the Bible we talk about that the Bible as the anchor and not a chain. Alam niyo po habang aaral ako pagdating sa bagay na ito, pambira, sabi ko, ang ganda ng katotohanan. Kaya pala ganun ka-effective young people ang salita ng Diyos. Pag ang salita ng Diyos hindi naging effective sa inyo, huwag niyong questionin ang salita ng Diyos. Ang questionin niyo yung pagsunod ninyo sa salita ng Diyos. Because it is already settled in heaven. Di ba? And also, the Bible is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. Everything. Everything. Ano dyan? Kape, pasok. Yan, para maganda-ganda ang talakayan natin. Yun. Thank you.
Magandang tanghali sa iyo, Brother Alfonso Owera, and ganun din kay Sister Arian Joy at kay Ma'am Imelda. Yan, magandang tanghali po sa inyo. Okay. Eto na nga mga kapatid, sa lahat ng mga young people na nandiyan dyan, ano? Sa lahat po ng mga young people na nandiyan dyan, you've got to listen to this lesson carefully because as I was studying this, it is a great thing to know how effective the Word of God is sa buhay natin. Alam nyo, nakakalungkot isipin kapag ang isang kabataan ay makikita mong nagsisi sa huli sa kabila na nandoon ang paalala ng salita ng Diyos sa kanya. Nakakalungkot yan mga kapatid. Di ba, lagi nga natin sinasabi na salamat sa pinadala mong video kapatid. Yan, di ba? Lagi nga natin sinasabi na ang pagsisisi ay nasa huli. No? At despite of all those things, alam nyo, ang salita ng Diyos ay nandiyan na eh. The Word of God is already there for you, young people. All you have to do is just to simply obey it. Now, kaya tayo may ganitong klase programa is for us to understand kung gaano ka-effective at bakit ganun ka-effective ang salita ng Diyos sa buhay ninyo. Bilang isang kabataan, wala na kayong ibang pwedeng makita na mas effective ba pagdating sa buhay ninyo, walang iba kundi ang salita ng Diyos. It is proven and tested, mga kapatid. Actually, balik na rin natin. It is tested and proven. Hindi proven and tested. Tested and proven. Kasi sinubukan na nila ito, kaya kaya na natin itong mapatunayan ngayon. Sinubukan nila tanggalin ito sa picture. I don't know if some of the young people knows the story. Sinunog talagang everything na pwedeng part na gumawa ka ng salita ng Diyos, wala ka makukuha. Pero but despite of all those things, we still have the Bible today. We still have the Word of God today. Kaya salamat sa Panginoon na binibigyan tayo ng ganitong klase pagkakataon sa buhay natin na para mas maintindihan natin, mga kapatid, mga young people na nakikinig ngayon, kung gaano kaimportante ang salita ng Diyos. Kaya nga ngayong tanghali, pag-uusapan natin ngayon, why it actually works. Okay? Why it actually works. Why the Word of God actually works sa buhay natin. Una, sabi ko nga young people, it is a filter for the noise na naririnig mo. Masyado ka ng nabobombard ng mga noise ng mundo na ito. It's time for you to have that greatest filter. And that is the Word of God. It is an anchor and not a chain. Na hindi ito yung nag-hold sa'yo para hindi ka anong tawag nito? Hindi ka ginagawang aso ng salita ng Diyos. Kundi ito yung nag-hold sa'yo for you na hindi ka masway at hindi ka mag-drift doon sa mga bagay na ikasisira ng buhay mo. Di ba? Maring dumaan man yan, salubungin ka man ng alon, salubungin ka ng challenges sa buhay mo, but you will be on the same position at hindi ka mauuga. Kaya nga lagi nyo tinatandaan dapat young people. At sabi ng Bible, di ba? Sabi ni Apostle Paul, if God be for us, who can be against us? Yan ay pagpapahayag that the Word of God is an anchor sa buhay natin. Kasi kung chain lang yan, madali lang masira yan. At hindi yan, ang Bible ay hindi nandiyan dyan para list. Sabi ko nga, di ba? Hindi yan listahan ng don'ts. Kundi ito ay blueprint ng buhay mo, kapatid. Okay? Ngayon, kung bakit effective ang salita ng Diyos sa buhay ninyo, young people, at dapat ninyo seryosohin, it's because of this. Kape. Okay? Ito po yan. Because the Word of God produces results. It produces results. The Word of God produces results. In the book of Isaiah, kung mapapansin nyo po in the book of Isaiah, meron po doon sinabi na talata si Isaiah regarding po sa salita ng Diyos that the Word of God never returns void. It never returns empty.
kundi ang salita ng Diyos, kapatid, ay babalik yan sa'yo. Hindi yan, pag ang salita ng Diyos ay ibinigay sa'yo ng Panginoon, hindi yan babalik ng empty, kundi it will produce results. It will produce results. It's like a seed na itinanim sa'yo that it will take time. No? It might take a minute para yan ay magbunga. It might take time para yan ay magbunga, weeks, months, para yan ay magbunga. But if you will plant it in your routine, okay, it will change your character. Yan ang pinakaunang-una na makikita nyo dyan. Para ang salita ng Diyos ay parang isang seed that it will take a minute for it to sprout. Pag sinabi mo natin sprout ay magbunga. Kanina, shout out kay Ate Christy. Shout out kay Ate Christy. Kanina, habang papunta po ako dito, nakita ko siya nagdidilig kasi may plantita na yan si Ma'am Christy Tungol. Shout out sa Ate Christy. Kaya kanina nung nakaraan, magtatanim siya may tinatanim siyang pechay sa vase yan. At kanina nakita ko siya nagdidilig. At nung nakita ko siyang nagdidilig, sabi ko sa kanya, aba, gawa na ako sa kanya. Sabi ko, Christy Bell, gawa na ako. Sabi niya, pinagmamalaki niya sa akin na tumutubo na daw yung kanyang pechay na tinanim. Di ba? Mambira. Sabi ko naman sa kanya, papabunot ko yan kay Simeon. Alam niyo mga kapatid, bago niya sinabi yun, I think si Sir Ponching Kailan ba yun, Sir Ponching, yung nagtatanim siya doon sa loob ng clinic, nag-aayos siya ng lupa. Kalimutan ko, I think it was Friday or ano bang araw yon. Basta, hindi pasok sa linggo na ito. Hindi ko alam kung may isang linggo na But, as you all see, ganyan po mga kapatid, it will take minutes. It will take months. Yung paglago ng salita ng Diyos sa buhay mo. Pero ang maganda dyan, the very good point and the very great point on it, brethren, is this. Young people, listen. Team preparation, team focus, I don't know kung sa paano pamamaraan, sana makinig kayo. Yan. Kasi ang programa ninyo sa simbahan na ito ay hindi lang staying alive at team preparation. Kung doon lang kayo titingin, sa programa nyo na yon, kulang pa yon. Kaya nga pinasukan ng ating mahal na pastor na ganito Okay? Kaya I don't know, for some reason, sana mapanood nyo to. The very good point about it is this. Maaring late, sabihin natin, hindi pare-parehas, iba-iba takbo ng buhay natin. Iba ang takbo ng buhay ko, iba ang takbo ng buhay ni Sir Romer, iba ang takbo ng buhay ni Sir John, iba ang takbo ng buhay ni Sir Vince. Sabihin natin iba-iba ang takbo at dahil iba-iba ang takbo, Monday night, thank you Sir Ponching. Dahil iba-iba ang takbo ng buhay namin, iba-iba rin ang dating ng salita ng Diyos sa buhay namin. But there is one big thing na pwedeng magparehas. Let's say, we have the common denominator when it comes to the Word of God. And ano po yung common denominator na yon? It produces result. Iba-iba ang dating ng salita ng Diyos sa buhay natin. Maaring sa akin, may talab agad ng salita ng Diyos. Maaring kay Sir Romer, bukas pa tatalab ang salita ng Diyos. Maaring kay Sir Vince, next week pa. Kay Sir John, next month pa. Maaring iba-iba ang talab ng salita ng Diyos sa buhay ninyo, young people. But there's one common denominator when it comes to the Word of God, and that is, it can produce results sa buhay nyo. Hindi natin pwede sabihin na ang salita ng Diyos, porket late ito nagbunga sa atin, hindi natin pwede sabihin na hindi tumatalab ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo sa pasimula pa lang, generally speaking, damay natin pati mga adults. Generally speaking, with all due respect sa mga nanay at mga tatay na nakikinig po ngayon, mas matanda kayo sa akin. With all due respect, kapatid, ang salita ng Diyos, okay? Ang salita ng Diyos ay hindi natin pwedeng sisihin kapag walang nangyari sa buhay natin. Because the problem is not on the Word of God anymore, but the problem is those who have received the Word of God. Ang problema na ay doon sa mga tumatanggap ng salita ng Diyos, hindi na sa salita ng Diyos. Because one thing for sure, that the Bible can produce results.
it can produce result. Ang salita ng Diyos, kapatid, ay nagpo-produce po ito ng result sa buhay po natin. At hindi po ito masisira. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, in the book of Isaiah, sabi ni Isaiah, the word of God never returns void. It will never return empty. Kapag ang salita ng Diyos ay itinanim mo sa buhay mo, it can take a minute, it can take days, weeks, months, pero one thing for sure, magbubunga ang salita ng Diyos sa buhay mo. Babasahin ko pa lang sana, pero nandiyan dyan na kinoment na ni Sir Ponching, 1 Peter chapter 1, verse number 23. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Yan ang dahilan, kapatid, kung bakit hindi natin pwedeng sabihin na ang salita ng Diyos ay hindi magbubunga sa buhay natin. Tandaan natin na ang buhay po natin ngayon is not anymore our life, but we are born again by the incorruptible seed, na which is by the word of God. Nakita natin yung ating pinangahawakan ngayong buhay, kapatid. Ito po ay bunga ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga, it can produce results. It can produce results. It will change. Sabi ko nga po, unang-una, it can change your character. Isama mo yan sa routine mo. Young people, isama mo yan sa routine mo. Young men, young lady, isama mo yan sa routine mo. It can change your character. Oh, I'm telling you, ang character ngayon ng mga kabataan, my goodness, talagang kakaiba. Kakaiba. Ang character ngayon ng mga kabataan ay talagang hindi mo alam kung saan nila hinuhugot. Hindi mo alam kung ano ang pamamaraan ng kanilang pag-uugali. Pero alam niyo po kung bakit, young men, young lady na nakikinig ngayon, ilagay mo ang salita ng Diyos sa karakter mo. Sa routine mo, it can change your character. The personality that you have right now, tandaan mo, it doesn't matter kung anong personality meron ka. Meron mo sabi, ako kasi, Sir Maki, ako I have this strong personality. Wow. I am an independent person. Yun, bira. Yan yung mga sinasabi ng kabataan ngayon I am an independent person. Bira talaga no? Independent person. Kahit anong klaseng person ka pa with letter F. Kahit anong klaseng persona ka pa, kapatid, pag-usapan na ang salita ng Diyos, it doesn't matter what kind of person you are. Tatalab at tatalab at tatalab ito sa buhay mo. It's because of the reason that the Word of God is built to produce results. Sarap pag-aral ng salita ng Diyos, mga kabataan. If you will just soak yourself in the Word of God, I'm telling you, young people, huwag mong gawing parang comic book ang salita ng Diyos. No. Huwag mong gawin parang normal na libro. Parang binabasa mong mga e-book sa iyong technology ang salita ng Diyos. Kaya nga ganda ng sinabi ng ating mahal na pastor Ano sabi ng ating mahal na pastor kagabi sa kanyang preaching? Ano sabi niya sa kanyang preaching? Buksan mo ang Bible mo, huwag yung cellphone mo. Kasi ang cellphone mo ay hindi yan inspired. Ang inspired ay ang salita ng Diyos. Diyan ang tatandaan mo bilang isang kabataan. Kaya nga, bilang isang kabataan na nakikinig ngayon, bilang isang kabataan na nakikinig ngayon, ito ang pinakamagandang tandaan. The best way for you to understand things is this. Check your character when it comes to the Word of God. I-check mo ang karakter mo pagdating sa salita ng Diyos. Maaring ang karakter mo, pag tinignan mo, okay ka. I am an indefinite. Maaring pag tinignan mo ang karakter mo, okay ka, ganito ka, ang galing mo no? Maaring ang karakter mo ay ganyan. Pero tandaan mo, kapatid, ito ang pinaka-importante sa lahat. Kung ang karakter mo ay okay when it comes to the Word of God, dapat ang salita ng Diyos ang nangunguna sa buhay mo.
Hindi pwedeng ito ang karakter mo at ito ang salita ng Diyos. Okay? Hindi pwede na ito ang karakter mo tapos ang salita ng Diyos ay ito. No. It should be ito ang salita ng Diyos at ito ang karakter mo. Dapat ganyan, young people. Hindi pwedeng mangibabaw ikaw. Dapat ang mangibabaw salita ng Diyos. Diyan mo ngayon makikita ang tunay na pagbabago ng isang tao kapag pinangunahan na siya ng salita ng Diyos. Another thing, which is, I know this will help a lot of young people. Pag tinanim mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, it will not just produce a character, that it will not just change your character, but also, young people, listen, maganda tong point na to. Lahat ng mga kabataan na dyan. Alikabok. Sa lahat ng mga young people na nandiyan dyan, listen carefully. Not just only that it will produce or it can change your character, but also, it will increase your peace levels. Aha. I don't know kung naiintindihan nyo kung bakit ko sinabing magandang punto ito para sa mga kabataan na nakikinig ngayon. It will increase your peace levels. My goodness! We are living in the generation today na kapag wala kang kapayapaan, bang! Ganun na. We are living in a generation today na kapag wala kang kapayapaang mag-hang out. Hang and then out. Di ba? Kukunin ang kanilang sarili. Gagawa ng isang pamamaraan sa buhay nila na talagang, I don't know, but one thing for sure, they will regret it. Lalo na kung hindi sila ligtas. Di ba? Kapatid, I'm telling you, isa sa mga problema ng maraming kabataan ngayon, kapayapaan. Kapayapaan na kung saan nakabatay sa mga pangyayari, bagay, tao sa mundong ito. Kaya nga nakakalungkot isipin na ang maraming kabataan ngayon ang bilis mag-isip ng kanilang ikasisira ng buhay kaysa sa ikakaayos ng kanilang buhay. Yan ang kabataan ngayon. Diba? Yan ang mga nagpapakilalang independent, strong the young men and young lady ngayon. So sobrang independent, may sarili na siyang kapamamaraan para sa kanyang kapayapaan. Pero doon ka nag-hangbay. Ha? Oh. Yan ang pinaka-problema sa lahat ng bagay. Oh, kung iisipin mo, kaya nga makikita mo, ang maraming kabataan ngayon, ang daming pamamaraan. Pero pagdating sa last round ng kanilang buhay na, doon sila nag-choke. Doon sila nawawala. Di ba, young people? I hope you're getting the terminologies that I'm using right now. Sa round 3, sabi nga ni Tropang 6th Threat, doon ka nag-hangbay. Bakit? It's because of the reason na pagdating na doon sa may crucial na round, abay, nag-choke ka sa crunch time. Di ba? Sa mga naglalaro ng basketball dyan, grabe yung mga yung intensity of the game and everything that you have, you are putting it all in talaga. Pero pagdating na on the very last quarter, crunch time, pang, talo. Bakit? Choke. Ganyan ang buhay ng maraming kabataan ngayon. Grabe, sunod-sunod ka. Bang, 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 bang. Okay. Pero dahil ang peace level mo sa buhay mo ay garampot lamang, pagdating mo ngayon doon sa isang crucial na oras na ng buhay mo, doon ka nag-hangbay. Di ba? Choke ang labas pagdating sa crunch time. Nawawala ka na sa sarili mo pagdating sa crunch time. Pagdating doon sa crucial na time, dahil yung peace level mo ay ganito lamang, wala na. Talo na ang buhay bilang isang kabataan. Pero kung gusto mong manalo sa buhay bilang isang kabataan, increase your peace levels.
Increase the level of your peace. Understand the Word of God and make the Word of God more or dwell richly in you. Hayaan mo na lumago ang sarili mo sa salita ng Diyos because it can produce results sa buhay mo na siyang mag-i-extend ng peace levels mo na pagdating sa gantong bagay na hindi mo nakakayanin, yung peace level mo ay ganyan at later on magugulat ka na lang. At magpapasalamat ka na lang sa Panginoon na nalampasan mo yung bagay na yon sa hindi malamang pagkakataon. Alam mo kung bakit? Because you have the peace now that passeth all understanding. At saan galing yan? Sa salita ng Diyos. Pero kung wala kang salita ng Diyos bilang isang kabataan, I am telling you, since that we are living in this present wicked world, I will tell you this, young people, young men, and young lady, mahirap kung sasabay ka sa mundo na ito. Ang mundo na ito may sariling kapamamaraanan para magtagumpay ka sa mga bagay na to. I'm telling you. Pag ikaw ay nagtagumpay pagdating sa bagay na ito, hindi ibig sabihin yan maganda ang resulta ng salita ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo ang usapan wala sa umpisa kundi nasa dulo. Bakit? It always on the results. Maaring maganda ang simula mo, pero pagdating sa dulo, kung mali at kung mali ang resulta mo, ibig sabihin yan, bad ang simula mo. Diba? Yan mga kapatid. Kaya nga bilang isang Kristiyanong kabataan, yan ang isipin mo dapat. Increase your peace level using the Word of God. Sabi ni Sir Jao, as a Christian young people, you will develop the inner peace because you have God in you and it will grow as you continue to know God more. See? Paano mo makikita at malalaman at makikilala pa ang Diyos? Salita ng Diyos. Gusto mo makilala isang tao? Make a constant communication with him, with her. Ganyan para makilala mo ang isang tao. Pero if you really want to know God, same procedure. Punta ka sa kanyang salita. Para mas lalo mo makilala ang Diyos, punta ka sa kanyang salita. It will increase your peace level. Sabihin ko sa inyo, ang mga kabataan niyo, grabe, bibilis mag-isip. Pag sinabing hindi ko na kaya, sige, larga. Hindi na nga kaya Pag sinabing ayoko na, ay talagang ayoko na nga. Ganyan ang mga kabataan yun. Pero sabihin ko sa inyo, young people, young men and young lady, sana nanonood talaga ang mga kabataan natin sa simbahan na ito. Sayang. I can see some team preparation. I can see some team focus right here. Pero sana yung mga iba pang team preparation at iba pang team focus members, sana makinig po kayo ng maigi. Because it is not an assurance na nandito ka na sa church para masabi mo yung peace level mo ay increase na. No. Narinig nyo yung preaching ni Sir Roy last Sunday night. Narinig nyo yung laging pinapaalala sa atin ng ating mahal na pastor. It doesn't matter kung gaano ka katagal dito sa loob ng simbahan. Dito ka man ipinanganak, dito ka man lumaki, it doesn't matter. What matters is how well do you know God and His Word in your life. Kaya nga wag mo sabihin sa akin na may staying alive ka na. Okay na yon. Wag mo sabihin sa akin na may team preparation ka na. Okay na yon. Kapatid, walang kwenta ang lahat ng programa natin kung hindi natin i-apply ang salita ng Diyos sa buhay natin. Bars. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Amen, sir. Ang buod ng kapayapaan ay nasa kaalaman at karanasan kay Kristo. Sabi ni Sir Ponching. And that is very true. Kung gusto mo ng kapayapaan sa buhay mo, gaano mo kakilala ang Panginoon? Same thing Same thing, kapatid, sa lahat ng aspeto ng buhay. You want to increase your peace levels? Go to the Word of God. Ito magbibigay sa atin. Alam nyo, young people, kung bakit ko sinasabi na I'm very strong on this, saying this, it's because of the reason, nag-Facebook din naman tayo Nakikita ko rin, kapatid, yung mga balita. Katulad nila na ipinakita sa akin ni Sir Sam nung nakaraan. 3 magkakapatid, kinuha ang kanilang sariling buhay for the reason na pinagbawalan mag-cellphone ng magulang. My goodness. 3 magkakapatid,
Pinili nilang umalis sa mundong ibabaw dahil lang dito. Anong meron dito kumpara dito? Is this much greater than this? Is this more profitable for doctrine rather than this? For reproof rather than this? For correction? Anong correction ang ibibigay sa iyo nito? Young men and young lady, anong correction? Instead of correction, it will give you destruction if you will not be careful about it. That is why your peace level ay ganito lamang. Let me clear myself here, young men and young ladies na nakikinig po ngayon. I am not trying to be holier than thou. I've been in your situation na kung saan bilang isang anak ng pastor at bilang isang lumaki rin sa simbahan, hindi ako nirespeto ng dyablo sa ganong klasik mga personalidad na meron sa akin. Bakit? Dahil ang gusto ng dyablo ay masira ang buhay natin. Masira ang buhay ninyo. Kaya I'm not trying to rebuke anyone. I'm not here to rebuke you. All I'm saying is this. I would like to be an encouragement to you, to show to you the reality of life. That the reality of life nowadays, young men and young lady, your peace level is so low na kung saan nauuwi sa hindi magandang bagay. Kaya nga mapansin mo, kapag kabataan, dahil maikli ang peace level, ang bilis mag-isip at mag-decide ng sarili nilang kapamaranan. And it should not be that way. Your life should be not that way. Na tumakbo ka according sa ganyang klaseng pamamaraan. No. Please, young people, you've got to listen carefully because it is not me, but it is the Word of God na nagsasabi, I am effective because I can produce results in your life. Ito dapat mo tandaan, young people. Pag sinabi mong effective ang isang bagay, ibig sabihin magagamit mo sa buhay mo. Pag sinabi natin effective ang salita ng Diyos, ibig sabihin niya nagagamit natin ang salita ng Diyos in our every life. The Word of God will always bring peace. Sir John, pakibaba konti. Sabi ni Sir Jao, the Word of God will always bring peace to you because it will give you the understanding in life. That's it. Habang ang salita ng Diyos ay patuloy mong binabasa at ina-apply sa buhay mo, young people, it will give you understanding in life, and that will come to the very last point of this lesson ngayong umaga o ngayong tanghali na medyo mainit-init pa. Sabi ni Sir Jao, Sir John, pakibaba nga ulit. Please. Sabi ni Sir Jao, the Word of God will always bring peace to you because it will give you the understanding in life. Alam niyo kung bakit? Because not just only the Word of God will change your character, and it will not just only the Word of God will increase your peace levels, but also the Word of God can change your perspective. The Word of God can change your perspective. Kapatid. Yan yung sinasabi ni Sir Jao kanina. It will give you understanding in life. Young people, listen. Young men, young lady. Team preparation, team focus. Pag sinabi kong young men and young lady, general yun sa lahat ng audience natin. Pag sinabi kong team focus, team preparation, para sa mga taga-CSI. Okay, listen up. Para sa mga kabataan po nakikinig, whether you admit it or not, you don't understand life. Ulitin ko ba? Whether you admit it or not, you don't understand life. Because if you really do understand life, sana, mali. If you really understand life, sana hindi ka umaabot na sa pagkakataon na doon ka nag-hangbay. Sana hindi ka umaabot doon sa pagkakataon na
kukunin mo ang sarili mong buhay. Sana hindi ka umaabot sa sa pagkakataon that you will regret all those things if you really understand life. Pero just like what I've said, understanding life is always on your perspective. Pero, magiging maayos ang perspective mo sa buhay, ang pagtingin mo sa buhay, when you have the Word of God. Just like what I've said in the book of Isaiah. Ang salita ng Diyos, kapag itinanim mo yan sa puso ng isang tao, hindi yan babalik void. Hindi yan babalik empty. Kundi babalik yan ng may laman. It means, young people that are listening right now, kapag itinanim mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, it will produce result in your life to the point na kung saan makikita mo, this is the product of the Word of God in my life. I see things according to God's point of view. I see my life according to what God wants me to be. Ganyan, young people. Kaya nga sabi ko sa inyo, whether you accept it or not, when it comes to understanding life, doon ka naghahangbay. Hindi mo maintindihan ang buhay. Bakit? It's because of the reason sa'yo ang perspective eh. There is a way which seemeth right unto a man. There is a way that seemeth right unto a man. But iisa lang ang dulo niyan. The end thereof are the ways of death. Diba? Kaya nga sinasabi ng book of Proverbs na mas lalo trust in the Lord with all thine heart. And lean not unto thine own understanding, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy what? Paths. See? If you will acknowledge God and His Word in your life, He can direct your goings. He can direct your walks in your life. He can direct your career. He can direct your studies. He can direct your work. Lahat yan, isama mo na because it talks about the path of life, young people. Kaya nga, kung ang salita ng Diyos ay patuloy na maghahari sa buhay mo, kapatid, iisa lang ang pwedeng mangyari sa buhay mo. Magkaroon ka ng magandang perspective sa buhay mo. Tandaan mo, sinabi ng ating mahal na pastor kagabi, and I really, really love it. Kaya sa lahat mo ng mga taga-ibang simbahan na nakikinig mo ngayon, try to listen to the preaching of our pastor last night. Wow! I'm telling you, grabe ang preaching na yan. Anong sabi ng ating mahal na pastor? Tandaan mo, para mas lalo ka magtiwala sa salita ng Diyos, here's the conclusion of this lesson, yung preaching ng ating mahal na pastor. Hindi ka binago ng Diyos. Ikaw ay bago. Hindi ka binagong nilalang, kundi ikaw ay bagong nilalang. Bakit? O nga naman eh. The point is this. Old things are passed away. Behold, all things become new. Ibig sabihin, kapatid, lahat ng luma, wala na yun. Ikaw ngayon ay bago. Tanggalin mo sa isip mo ang salitang binago, kundi ikaw ay bagong nilalang. Kaya nga, di ba, sa lahat na nakakita po ng aking post, last night din pala, sa lahat po na nakakita ng aking post, ano sabi ng ating mahal na pastor natin? Why worry about the dead man? Why worry about the dead man if it is already dead? Live the new life. Di ba? Bakit mo iniintindi yung patay na pinatay ng salita ng Diyos? Doon ka magtiwala sa bago. Doon ka mamuhay, young people. Doon sa bago. Sabi ni Sir Jao, thou will keep him in perfect peace, whose mind is stay on thee, because he trusted in thee. Paano natin mapapakita na tayo nagtitiwala sa Diyos? Magtiwala ka sa Kanyang salita. That's how simple it is. Kaya young people, as we conclude this lesson this afternoon, young men, young lady, team focus, team preparation. As we conclude this lesson, ito ang itandaan mo. Bagong nilalang ka na. At kung bagong nilalang ka na, bagong gamit ang gamitin mo, huwag kang gagamit ng luma. Diba? Mahirap kapag sinabi mong bago ka na,
pero luma ang ginagamit mo. Mahirap yun. Oh. Hindi mo pwedeng sabihin, kaya nga ngayon, ang dami young people na hindi mo mapagamit ng mga late, tawag niya to? Late technologies eh. Oh. Yung mga hindi na nag-update, hirap na gamitin. Kaya nga kapag bagong nilalang ka, gumamit ka ng bago. Ngayon, kung ano man yung ginagamit mo nung lumang nilalang ka pa, kalimutan mo na yun. Kasi pag bagong nilalang ka na, isa na lang dapat ang gagamitin mo. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ito, 16:11 pa. Pero nais kong sabihin sa inyo, bago pa rin to hanggang ngayon. Because the Word of God will never fades. Sabi nga ni Sir Ponching kanina, it will abide forever sa buhay natin. It will abide. Sabi ni Sir Joe, it can give you something na kung saan it will last. Katulad ng sinabi ko sa inyo ngayon, it will give you a perspective sa buhay nyo. Aminin man natin, sabi ko nga young people hindi nyo pa naiintindihan ang buhay. You will never and we will never understand life kapag ang salita ng Diyos ay sinarado mo. Lalo na young people, kung sinarado mo ang salita ng Diyos, tapos ang bukas sa'yo, puro ito. Di ba? Hindi mo maintindihan yan. Sirado mo to, eto mga to, bukas. Sige, buksan mo to lahat. Okay. Bukas. Tingin mo maintindihan mo ng buhay? Hindi, guguluhin ito, buhay mo. Guguluhin ito, ito, mag-aayos ng buhay mo. Diba? O sabihin natin sa mga may maliliit na Bible. Hindi porket maliit ang Bible mo at mas malaki yung iPad at cellphone mo, hindi ka kaya baguhin ang Bible mo. Diba? That's how things works in your life, young people. That's how it should be that way rather. Gusto mo talagang magtrabaho? Gusto mo talaga magtrabaho ng maayos ang salita ng Diyos? Makikita mo ang salita ng Diyos sa buhay natin, sa buhay ninyo, young people. Pairalin mo lang siya. Yan ang magbibigay. It can change your character. It can increase your peace level. And most importantly, it can change your perspective in life. Because the Word of God can produce results. Sir John, angat nga konti. Angat pa. May sinabi Sir John kanina, hindi ko nabasa Yung all caps, yung galit na galit, yung gigil na gigil. meron pa. Sige. Taas. Yan. Not taking the Word of God seriously will make you live your life insanely. See? Totoo yan Hindi mo alam, pag hindi mo sineryoso ang salita ng Diyos sa buhay mo, mamumuhay ka ng isang klase na buhay na hindi mo maintindihan. Na pag tinanong mo, kaya nga, ang kabataan niya, pag tinanong mo kamusta buhay mo? Heto, magulo pa din. Ang gulo mo kasi. Parang yung tinatanong ko kahapon kagabi, ba't ka uuwi? Uwi po ko, sir. Bakit ka uuwi? Kasi sir, binago po mga rules. Anong binagong rules? Wala tayong binagong rules dito Di sir, yung sinabi niyo po kanina na pagdating sa gamit, kailangan maayos. Ayaw mo ng buhay na maayos? Ano gusto ng buhay ng mga kabataan ngayon? Their own way. Sabi nga ni parang J Skills, in my own way. Pero tandaan nyo, young people, magulo ang buhay mo kapag walang salita ng Diyos. Maaaring malaki ang sweldo mo. Maaaring may posisyon ka sa trabaho mo. Pero kung wala ang salita ng Diyos sa buhay mo, magulo at malupit ang buhay mo. Maaaring ikaw ang laging top sa iyong klase. Pero pag wala ang salita ng Diyos sa buhay mo, wala kang klase sa buhay mo. Anong klase sa buhay na tinutukoy ko? Englishin mo, maintindihan mo. You will never have class in your life. What is class? Diba? Ano ang class na tinutukoy natin? Higher grades. Update sa buhay mo. Big sabihin, pag sinabing, may class yung buhay na yan. Big sabihin, maganda buhay yan. Walang ganda sa buhay kapag wala ang salita ng Diyos, young people. That's how simple it is. Well, I hope I've been a blessing to you. Medyo maanghang ang ating usapin, but alam nyo, young people, again,
The very purpose of this program is not to condemn anyone. The very purpose of this program is not to rebuke anyone, but to encourage by the Word of God. As you can see, lahat tayo galing dyan. Galing ako bilang isang kabataan bago tayo nagkaroon ng asawa, bago tayo pumasok sa married life. Ganyan din ang problema ko eh. Kaya nga sabi ko sa inyo last week eh, it doesn't matter kung sino ka. It doesn't matter kung saan ka lumaki. It doesn't matter kung sino ang magulang mo. Hindi ka rirespetuhin ng dyablo. Kasi kung respeto lang ng dyablo ang pinag-uusapan, sana nirespeto niya yung unang nilikhang tao ng Diyos. Eh, hindi. Di ba? No, kung si Adam and Eve ay hindi nirespeto ng dyablo, sino ka na nanggaling din tayo sa kanila? Para sabihin mo wala kang kinakatakutan. Paliban na lang kung kakampi mo siya. Di ba? Kaya nga, young people, pero ito sasabihin ko sa inyo, huwag kang mag-give up. Kaya mo lumaban. Huwag mong paniwalain ang sarili mo na hindi mo kaya lumaban. Ay, nako. Young people, huwag mong paniwalain ang sarili mo na hindi mo kaya lumaban sa dyablo. Kaya mong lumaban sa dyablo. Ito, sandata mo. That's how simple it is. Alright? So I hope I've been a blessing to you all, mga kapatid, sa lahat ng team. Pero ang salita ng Diyos, huwag nyo hahaluan ng time card ni Sir Ponching. Okay? Okay? So I hope I've been a blessing. Masarap yung anghang, sir, kasi naka-chili garlic na naman. Okay? Huwag nyong... Nawala tuloy ako. Nasaan ako? Huwag nyong haluan ng time card yung salita ng Diyos. Kaya I hope I've been a blessing sa inyo. Team Focus! Magkita-kita tayo mamaya sa Staying Alive, and I really thank God for the opportunity na tayo nakakapag-aral ng ganito. Alam niyo, masarap mag-aral ng salita ng Diyos. Di pa tayo tapos, ha? Di pa tayo tapos sa lesson natin. Yung lesson lang natin ngayong hapon na ito, maganda. Still, tuloy-tuloy natin ito, the effectiveness of the Word of God in your life. Maganda ito, young people. Ganda. This is the reality of life. Okay? So, kaya, keep tuning in. Pag nag-live na si Sir John, ang church natin, pasok na kayo agad, share the link, tag the names of your relatives so that they too can enjoy this wonderful program that we have right now. Okay? Again, maraming salamat po in behalf of our pastor, Pastor Hill Laurena. Magandang tanghali po sa inyo, who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch. Ako po ang inyong lingkod, Brother Mac here, along with Sir John as the live stream technician, audio technician natin, Sir Romer. Sir Vince is always the man behind the camera. And maraming salamat po. We are your crew for this day. And we are very much thankful na kayo po ay kasama po namin ngayon po tanghali na ito. Once again, I'll see you on the next episode of your favorite noontime show, The Baptist Lunch, Young People's episode next Thursday. Once again, Brother Maki here. Blessed and unstoppable. To God be the glory.